Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking isi-share ngayon ay makikita sa mga awit, Kapitulo 18, versikulo 1 hanggang 7. Ito po ang sinasabi. O Yahweh, ikay aking minamahal, ikaw ang aking kalakasan. Siya ang aking batong tanggulan, ang aking tagapagligtas, Diyos at kanlungan, tagapag-ingat ko at aking sanggalang. Kaya ako'y tumatawag sa aking mga kaaway, ako'y iniiligtas. Karapat dapat purihin si Yahweh. Ninapos ako ng tali ng kamatayan, tinabunan ako ng alon ng kapahamakan. Nakapaligid sa akin ang panganib ng kamatayan. Nakaumang sa akin ang bitag ng libingan. Kaya't si Yahweh ay aking tinawag. Sa aking paghihirap humingi ng habag. Mula sa kanyang templo, tinig ko ay narinig, pinakinggan niya ang aking paghibik. Ang buong lupa ay nauga at nayanig, pundasyon ng mabundok ay nanginig, sapagkat ang Diyos ay galit na galit. Ilan po, maraming salamat. Purihin ang Panginoon sa kanyang banal na salita. God bless. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ngayon ay makikita sa mga awit. Kapitulo 18, versikulo 8 hanggang 14. Ito ang nakasulat. Lumabas ang usok sa kanyang ilong, mula sa kanyang bibig ay mga baga at apoy. Nahawi ang langit at siya'y bumaba, makapal na ulap ang tungtungan niya. Sa isang kirubin siya ay sumakay, sa papawirin mabilis na naglakbay. Ang kadilim ay ginawa niyang takip, maitim na ulap na puno ng tubig. Gumuhit ang kidlat sa harapan niya. At mula sa ulap, pumuhos kaagad ang maraming butil ng yelo at baga. Nagpakulog si Yahweh mula sa langit. Tinig ng kataas-taasan agad narinig. Dahil sa mga palaso na kanyang itinudla, ang mga kaaway ay nangalat sa lupa. Nagsalasalat sa labat ang guhit ng kidlat. Lahat ay nagulo, kaya't nagsitakas. Yan lang po, maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Isang mapayapang gabi po sa ating lahat. Sa aking pong pagpapatuloy ng aking paglalahad ngayong gabi, ako po ngayon nasa 18 kabanata sa Aklat para ng mga Awit, talata 15 hanggang 21. Dahil sa galit mo, O Yahuwa, sa ilong mo galing ang bugso ng hangin, kaya't ang pusod ng dagat ay nalantad, mga pundasyon ng lupa ay nahayag. Mula sa kalangitan itong Panginoon, sa malalim na tubig ako'y iniyahon. Iniligtas ako sa kapangyarihan ng mga kaaway na di ko kayang labanan. Sinilakay nila ako noong ako'y naguguluhan, ngunit si Yahuwa ang sa akin nagsanggalang. Nang nasa pangarib ako'y kanyang tinulungan, ako'y iniligtas sapagkat kanyang kinalulugdan. Pinagpapala ako ni Yahuwa pagkat ako'y matuwid. Binabasbasan niya ako dahil kamay ko'y malinis. Mga utos ni Yahuwa ay aking sinunod, hindi ko tinalikuran ang aking Diyos. Ito po ang nakasaad sa banal na kasulatan. Laging magpuri at magpasalamat sa amang lumikha. Amen. Isang pagpalang gabi po sa ating lahat. Ang akin pong babasahin ngayon mula sa libro ng Salmo chapter 18 verses 22 to 28. Tinutupad ko ang lahat ng inyong utos. Ang inyong mga tuntunin ay hindi ko isinusuway. Alam niyong namumuhay ako ng walang kapintasan at iniiwasan ko ang kasamaan. Kaya naman ako'y inyong ginagantimpalaan dahil nakita niyong matuwid ang aking pamumuhay. Tapat kayo sa mga tapat sa inyo at mabuti kayo sa mabubuting tao. Tapat kayo sa mga taong totoo sa inyo, ngunit tuso kayo sa mga taong masama. Inililigtas niyo ang mga mapagpakumbaba, ngunit ang nagmamataas ay inyong ibinababa. Panginoon kong Diyos, kayo ang nagbigay sa akin ng liwanag. Sa gitna ng kadiliman, kayo ang aking tanglaw. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ay mula po sa Salmo, chapter 18, verse 29 to 35. Sa tulong nyo, kaya kong salakayin ang grupo ng mga sundalo at kaya kong akyatin ang pader ng kanilang tanggulan. Ang pamamaraan nyo, O Diyos, ay walang kamalian. Ang inyong mga salita ay maaasahan. Kayo'y katulad ng isang kalasag sa mga kumakanlong sa inyo. Sapagkat kayo lang, Panginoon,
ang tunay na Diyos at wala nang iba. At kayo lang talaga ang aming batong kanlungan. Kayo, O Diyos, ang nagbibigay sa akin ng kalakasan at nagbabantay sa aking daraanan. Pinatatatag niyo ang aking paa tulad ng paa ng usa, upang maging ligtas ang pag-akyat ko sa matataas na lugar. Sinasanay niyo ako sa pakikipaglaban at ang aking braso'y nakakabanat ng panang tanso. Ang katulad niyo ay kalasag na nag-iingat sa akin. Inaakay niyo ako sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan, at dahil sa tulong niyo, naging tanyag ako. Amen. God bless po. Hello po, ang aking Bible verse for today is from the book of Psalm, chapter 18, verses 36 to 42. Inalalayan mo sa bawat paghakbang ang mga paako'y ni hindi nadulas. Mga kaaway ko'y aking hinahabol, di ako tumitigil hanggang di sila nalilipol. Di sila makabangon kapag ako'y sumalakay. Sa paanan ko'y bagsak sila at talunan. Pinapalakas mo ako para sa kalaban at pinagtatagumpay sa aking mga kaaway. Mga kaaway ko'y pinapaatras mo, mga napupuot sa akin ay pinupuksa ko. Humihingi sila ng saklolo, ngunit walang tumutulong. Tumatawag rin kay Yahweh, ngunit hindi siya tumutugon. Dinurog ko sila hanggang sa matulad sa pinong alikabok na ipinapadpad, aking itinapon, niyapak-yapakan, kagaya ng putik sa mga lansangan. Amen. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Muli po, para po sa ating pagpapatuloy na pagbabasa ng Biblia sa bawat araw. Purihin po muli ang Panginoon at tayo po ay narito po muli, no? Ito po ay isang favor na galing po sa Panginoon. At tayo po ay nasa Psalms chapter 18 na ating pong babasahin ay 43 to 44. So sabi po dito, ginawa mo akong pinuno ng mga bansa, mga taong hindi ko kilala ay naglilingkod sa akin. Nakikinig sila sa utos ko, kapag naririnig nila ako, agad silang susunod, mga dayuhan at nanginginig sa harapan ko. So dito makikita po natin, no, ang Diyos din po yung naglalagay, no, ng paggalang ng mga tao para igalang ang isang tao, at ang Diyos yung nagbibigay ng tagumpay, kagaya ni David, no. Naranasan niya yung napakaraming tagumpay, pero hindi po ito dahil sa kanyang galing, kundi po ito isang biyaya na nagaling sa Panginoon. So lagi po natin tatandaan, ang Diyos po yung nagbibigay ng lahat ng meron po tayo. So dito makikita din po natin, no, yung presensya ng Diyos, no, sa buhay ng isang tao ay nagdudulot po ito ng takot at paggalang sa mga kaaway. So ibig sabihin, pag alam nila na kinakasihan ka ng Diyos o ang Diyos ay nasasayo, natatakot din sila na gumawa ng hindi maganda sa iyo. So ibig sabihin, dahil alam nila na yung Panginoon na sinasamba mo, yung Panginoon na kinikilala mong Diyos ay sumasaklolo, no, kapag ito ay iyong kailangan. So dito po natin makikita kung bakit gano'n na lang yung pagsasalita ng psalmist, no, na talagang kasi based dun sa kanyang mga experience, no, nakita niya kung paano siya iniingatan ng Panginoon. So muli po, purihin ang Panginoon, and God bless everyone.